Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isang team na may madaming center ay ang Houston Rockets. Nasa lineup nga nila ang first-time All-Star Sengun na gumawa pa lamang ng kanyang unang 2020 game sa NBA. Andyan din ang Australian center Jack Landale at ang center mula sa New Zealand Steven Adams. At hindi na nga nila nagagamit si Jack Landale na minsan na naging starting center para sa Phoenix Suns. Kung ang Rockets nga ay sobra-sobra na sa quality center, ang Lakers naman ay nagkukulang sa actual starting caliber na center. Alam naman natin na solid role player si Jackson Hayes, subalit hindi nga siya starting caliber center, at least consistently. At ito ay dahil sa kakulangan niya ng basketball IQ. Ito nga yung player na madalas tumalon sa mga fake at madalas na mapasabit at inuulam ng tulad nila Jokic at Embiid. Madalas din itong matawagan ng mga illegal pick. Kaya naman ayon sa report ng The Athletic at ng Basketball Forever ay nag-inquire at tumawag na ang Lakers sa Houston Rockets para kay Steven Adams. Si Steven Adams nga ay may expiring deal na nagkakahalaga ng $12.6 million at mukhang walang plano ang Houston Rockets na i-extend siya, kaya naman nakaabang na si Rob Pelinka dito. Si Steven Adams ay malamang ang pinakamalakas na player sa NBA physically. Iba nga ang lakas niya mga kaibigan sa pag-box out at pagbigay ng mga screen. Halimaw din ito sa offensive rebounds at higit sa lahat ay may magandang personality na hindi problema sa locker room. Tiyak nga na magkakasundo ito ni Luka Doncic mga kaibigan dahil very low maintenance international player din ito. This is probably a gap filler move kung sakali bago sila na mag-all-in sa isang big man sa off-season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang breaking news naman, si Kyle Kuzma ay patungo na sa Milwaukee Bucks, kasama niya si Patrick Baldwin Jr. at second round pick compensation. Habang patungo naman sa Washington Wizards si Chris Middleton, AJ Johnson at isang pick swap. Dahil dito ay mabubuo na ang Big 3 ni Giannis, Damian Lillard at Kyle Kuzma. Hindi ko nga alam kung paano nito masusolusyonan ang problema ng Bucks sa depensa. Ganun pa man, at least nga ay hindi injury prone si Kuzma. Subalit hindi madaming fans ng Bucks ang natuwa sa ginawa nila kay Chris Middleton na isang long-time player and beloved figure sa Milwaukee. Matapos na maging vital piece ng kanilang championship run, isang player na nag-average ng 24 points, 6.3 rebounds and 5.3 assists per game noong finals, including ang 40-point performance sa pivotal Game 4, hindi masaya ang mga fans sa tinapon lang ito ng Milwaukee Bucks sa Washington Wizards, ang worst team sa NBA ngayon na may record na 8 wins and 41 losses. Wala na nga daw talaga halaga ang salitang loyalty sa NBA. Sa 4 na taon ni Kuzma sa Wizards, ngayong taon nga ang pinakamababa ang kanyang stats, from averaging 22 points, 7 rebounds and 4 assists per game last season. Ngayon ay bagsak ito sa 15 points, 5 rebounds and 2 assists per game on career worst 42% shooting sa field and 28% sa 3-point line. Sa palagay nyo ba ay good move ito para sa Milwaukee Bucks?